Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Luisa, 40 anyos. Mula nang mag-umpisa ang programang ito, halos araw-araw na akong nakikinig. Kaya nga gusto ko rin na magbahagi ng kwento ko. Lumaki ako sa isang magulong pamilya. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko dahil nahuli ni Papa ang aking ina na may karelasyon na iba. Ito ang dahilan kung bakit lumaki akong may galit kay Mama. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na kahit kailan hindi ako magiging isang kabit. Sa loob ng ilang taon, nagawa ko yun. Kapag alam kong may sabit, hindi ko na hinahayaang magkalapit pa kaming dalawa. 30 anyos ako noong nakilala ko si Owen. 35 anyos, gwapo, matalino at mabait sa lahat ng taong nakakasalamuha niya. Pero nung malaman ko na may asawa na si Owen, kaagad ko na siyang iniwasan. Bagamat espesyal na siya sa akin noong mga panahon na yun, pinili ko pa rin kung ano ang tamang gawin. Ang sarap ng tinimpla mong kape ngayon ah. Salamat. May pinago ka ba dito? Gatas o mismong kape? Yung kape mismo. Bigayan ng tita ko, alam niya kasing mahilig ako magkape. Tapang no? Kaya kapag umiinom ako niyan, halos hindi talaga ako nakakatulog. Sa kape ka ba talaga hindi nakakatulog o dahil sa ibang dahilan? Ay, nako Marcos, iniiba ko na nga yung usapan natin tapos ibabalik mo pa sa kanya. Ay teka, may sinabi ba akong tao? Wala naman ah. Ang sabi ko dahil sa ibang dahilan. Pero dahil binanggit mo na rin naman siya, edi pag-usapan na lang natin. Wala ka na ba talagang balak na kausapin siya? Wala. Alam mo namang kung ano yung pinangako ko sa sarili ko, di ba? Kahit kailan, hindi ako makikipagrelasyon sa may asawa na. Sinabi mo man lang ba sa kanya kung bakit mo siya iniwasan? Hindi. Panay nga tawag at chat sa akin eh, pero hindi ko sinasagot. Uy, masyado ka namang malupit dun sa tao. Pagkatapos yung malapit sa isa't isa, bigla mo na lang siyang iiwasan na hindi man lang sinasabi sa kanya yung totoong dahilan mo. Sigurado kasing magsisinungaling lang siya. Gano'n naman ang mga lalaki, di ba? Kapag nahuli na kung ano-anong paliwanag ang sasabihin sa'yo para mapaniwala ka lang. Hindi ka naman sigurado kung nagsinungaling siya sa'yo, di ba? Marcos, automatic na yun. Kung wala siyang balak na magsinungaling sa akin, dapat sa pinakaumpisa pa lang, sinabi niya na agad na may asawa na pala siya. Pero anong ginawa niya? Lumipas ang 1 buwan, wala akong narinig na kahit ano sa kanya. Kung hindi pa nga sinabi sa akin ni Troy, yung isa naming kaibigan yung tungkol doon, di ko pa nga malalaman eh. Sa tingin mo, hindi pagsisinungaling yun? Hindi, oo nga, mali na kung mali. Pero baka naman kasi may dahilan siya kung bakit niya nagawa yun. Kasi kung ako yung nasa kalagayan mo sis, kakausapin ko siya. Kukumprontahin kung bakit hindi siya nagsabi sa akin ng totoo sa una pa lang. Hindi yung bigla mo na lang siyang iiwasan, kawawa naman yung tao. Hindi nakakaawa yun? Ito naman, aminin na natin pareho, mabuting lalaki si Owen. Kahit na saglit mo pa lang siyang nakikilala. Alam mo sa sarili mo, hindi siya tulad ng ibang manloloko dyan. Ay nako, bahala na. Basta naiinis pa rin ako sa Owen na yan. O di sige, nainis ka na. Pero sana pag-isipan mo din yung sinabi ko sis.
O siya, mauna na ako. Baka gabihin pa ako sa daan. Ay, oo nga, malayo pa ibabiyahe mo. Atid na kita sa labas. Sige. Oy, diretso uwi na ha. Baka mamaya kung saan ka pa pumunta. Ito naman, dinaig mo pa yung nanay ko. Ayos lang naman kung saan ako magpunta. May kotse na... Ay, may bisita ka pala eh. Ha? Sino? Ayan no. Hi, Luisa, Marcos. Hello Owen. Sakto yung dating mo, paalis na ako eh. Ang totoo niyan, kanina pa ako nandito sa labas eh. Nag-iisip. Nag-iipon ng lakas ng loob. Siya, kayo na bahala sa isa't isa ha. Mauna na ako, bye. Ingat. Anong ginagawa mo rito, Owen? Nasabi kasi sa akin ni Troy na hindi raw niya sinasadyang mabanggit sa'yo ang tungkol kay Valerie. Yun ang naisip kong dahilan kung bakit bigla mo akong iniwasan. Buti naman alam mo na. O ano nga ginagawa mo rito? Magpapaliwanag ka? Pagtatanggol mo yung sarili mo kung bakit hindi mo agad sinabi sa akin yung totoo? Matagal na kaming hiwalay ni Valerie, Luisa. Siyempre yan sasabihin mo. Alam nga namang aminin mo na balak mo kung gawing kabit, di ba? Hindi. Wala akong ganong balak. Sasabihin ko naman talaga sa'yo yung totoo eh. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan kasi alam ko na magagalit ka at iisipin mong magpapalusot lang ako. Kaya umabot ng 1 buwan yung pagkukunwari mo. Yun ang kasalanan ko. Pinatagal ko pa. Kaya ito, humingi ako ng tawad sa'yo ngayon. Pero sana maniwala ka na wala akong balak itago sa'yo yung totoo. Kaya ka ba iniwan ng asawa mo dahil manloloko ka? Tama ako no? Manloloko ka nga. Hindi, syempre hindi. Ba't hindi ka makasagot? Hindi ko kasi sigurado kung dapat ko bang aminin yung mga bagay tungkol sa amin ni... Kung gano'n naman pala, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ako nagloko. Naghiwalay kami kasi nahuli ko siyang may ibang lalaki. Handa naman sana akong patawarin siya pero wala, mas pinili niya yung lalaki niya. Kaya eto, nauwi rin kami sa hiwalayan. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo naman. Kahit tanungin mo pa si Troy. Alam niya ang buong kwento. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi niya na sinabi ang lahat sa'yo. Total naman nabanggit niya ng tungkol kay Valerie. Kaya Luisa, patawarin mo na ako. Hindi ko plinanong maglihim sa'yo, lokohin ka. Naghihintay lang talaga ako ng tamang pagkakataon. Sabihin na nating tinatanggap ko yung paliwanag mo at naniniwala ako sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun yung pagpapatuloy ko yung anumang meron sa atin. Ha? Bakit? Dahil balik-tarin mo man ang mundo, may asawa ka pa rin, Owen. Kasal pa rin kayong dalawa, tama? Oo. Kaya sa paningin ng iba, magmumukha akong kabit. At ayoko ng ganun, Owen. Hindi ako papayag. Ayoko maging katulad ako ng nanay ko. Luisa naman, di ka naman magiging kabit kasi hiwalay na kami ni Valerie. Hiwalay sa pisikal pero hindi sa papel. Kaya ganun pa rin yun. Di naman kasi ganun kadali magpawalang bisa ng kasal. Di lang ako makapag-file ng annulment kung alam mo lang kung gaano kalaking halaga ang kakailanganin ko. O edi ano, wala na. Wag na lang ganun. Ayos lang kasal kayo habang buhay kasi mahal ang annulment. Parang ang hirap namang maniwala sa'yo eh. Narinig ko na yung ganyang kwento. Kasi isipin mo paano kung isang araw maisipan yung magbalikan na dalawa? Paano ako, di ba? Kaya mas mainam na wag na nating paabutin pa sa ganun para wala na sakitan, di ba? Pero Luisa, mahal na kita. Mahal? Hindi mo ako mahal, Owen. Gusto mo lang ako pero hindi mo ako mahal. Huwag kang malito sa dalawang bagay na yan dahil dyan tayo parehong masasaktan. Kaya hanggat maaga pa, hanggat hindi pa komplikado yung sitwasyon, iwasan na natin ang isa't isa. Alang-alang na rin sa ikatatahimik ng mga buhay natin. Tony, kahit na ilang beses ko nang pinagtabuyan si Owen, hindi pa rin ito tumigil sa pagsuyo sa akin. Maraming beses na akong tumatanggi sa kanya. Palagi niya pa rin sinasabi sa akin na mahal niya ako, na tapos na ang lahat sa kanila ng asawa niya. Sinasabi ng mga kaibigan ko na tanggapin ko na raw si Owen. Tutal naman, nagsasabi talaga ito ng totoo. Sa huli, Tony, dahil na rin sa porsigido si Owen, hindi ko rin napigilan ang sarili kong buksan ng tuluyan ng puso ko sa kanya. At para makampante ang loob ko, ipinakilala ako ni Owen sa dati niyang asawa na si Valerie.
Dito ko nakita na talagang tapos na ang lahat sa kanila. Kaya pagkalipas ng 2 taong magkarelasyon, pumayag na rin akong magsama na kami sa iisang bubong. Salamat, makakahiga na rin sa wakas. Oh, mukhang pagod na pagod ka. Kumusta naman yung kasal ng kaibigan mo? Ayos naman, maganda yung reception, sosyalin. Tapos ang sarap ng mga pagkain, lalo na yung chicken pastel. Naku, the best. Sana nagsharan ka para nakatikim din ako. Sana sumama ka na lang sa akin para nakatikim ka rin. Pinayagan naman ako mag +1 eh. Ano naman kasi ang gagawin ko ron? Hindi ko kilala ang mga kaibigan mong imbitado. Oh. Hinahanap ka nga nila eh. Akala nila dadalhin at ipapakilala na kita, kaso sabi ko, busy ka kaya hindi ka na sumama. Tinutulak nga nila akong sumama dun sa mga sasalo ng bulaklak eh. Ayun, lumabas na lang ako para tantanan na nila ako. Bakit hindi ka nakisalo? Ayoko lang. Bakit? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na ikakasal sa akin? Paano? Kasal ka pa nga kay Valerie, di ba? Kung bakit ba naman kasi hindi mo paggawa ng paraan? Alam mo naman kung bakit, hindi ba? Di ko pa kayang harapin yung annulment namin. Di ba may kinausap ka ng abogado na tutulong sa'yo? At isa pa, ikaw na rin ang nagsabing willing makipag-cooperate si Valerie. Di pa kasi kaya ng budget ko eh. Alam mo naman na binabayaran ko pa tong bahay tsaka yung sasakyan. Oh. Tutulong ako. Kaya ko naman eh. Wag na. Responsibilidad ko mga yon. Pero Han, hanggang kailan tayo magiging ganito? Matagal ang proseso ng annulment. Kung hindi mo pa uumpisahan ngayon, mas lalong tatagal yun. Paano na lang tayong dalawa? Sus, diba okay naman tayo? Magkasama naman tayo sa isang bahay. Oh, masaya tayo. Pero iba pa rin yung kasal, Han. Kapag kasal tayo, may legal na karapatan tayo sa lahat ng bagay na meron ng isa't isa. At sa pagkakataong to, si Valerie ang meron, ako wala. Wag naman sana, pero paano kung na-aksidente ka at may kailangang pagdesisyonan? Hindi ako pwede magdesisyon nun kasi hindi naman ako ang asawa mo. At isa pa, Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka kabit? Hiwalay na kami ni Valerie nung nakilala kita. Tsaka meron siyang kinakasama ngayon. oo, para sa'yo hindi ako kabit. Pero sa iba, yun ang papel ko sa buhay mo. At ganun din ang kinakasama ni Valerie. Han, ang gusto ko lang yung maging legal tayo. Yung makuha kita ng buong buo. Sige. Pag-iisipan ko na mabuti ang gagawin ko. Ha? Pero huwag kang mag-alala. Plano ko talagang ipawalang bisa ng kasal namin ni Valerie. Para naman sa ganun papakasalan na kita. Makapag-umpisa na tayong bumuo ng pamilya. Kita mo na, gusto mo rin palang bumuo tayo ng pamilya kaya kumilos ka na. Kung kailangan mo ng tulong sa pinansyal, nandito naman ako eh. Ayoko lang kasi na pati ikaw madamay sa bigat na magiging sitwasyon. Inunahan na ako ng abogado ko na mala-impyerno talagang pagpapawalang bisa ng kasal. Susuot ka sa butas ng karayong. Pero ang mahalaga hindi na si Valerie ang asawa mo. Pwede na tayong magpakasal, bumuo ng pamilya. Paano kung unahin na natin ang paggawa ng anak? Ano? Mag-baby na tayo. Hindi naman kami nagkaroon ng anak ni Valerie dahil ayaw niya. Ibig sabihin, kung magkakaroon man tayo ng anak, wala siya magiging kahati kahit saan. Ayoko. Ayaw mo magkaroon ng anak? Ayokong magkaroon tayo ng anak hanggat kasal ka pa kay Valerie. Natatakot ka ba na baka magiging anak ko siya sa labas? Hindi mangyayari yun. Ayoko pa rin, Owen. Gusto ko kapag bumuo na tayo ng pamilya, maayos ng lahat. Yung hindi na kayo kasal ni Valerie. At ako na yung asawa mo. Ayokong madamay ang magiging anak natin sa gulo ng sitwasyon. Pero matagal ba bago maayos ang lahat? Pwes, umpisahan mo na ngayon. Ilang taon na tayo nagsasamang dalawa. Siguro naman ayaw mong paghintayin pa ako ng mas matagal pa. Mahal mo naman ako, di ba? Oo naman, sobra. Kung ganun, gawin mo to para sa akin. Ipawalang bisa mo na yung kasal niyo ni Valerie para makapagsimula na tayo ng bagong buhay. Nandito naman ako para tulungan ka eh. Huwag mong isiping nag-iisa ka sa laban na yan. Hindi mo lang ako basta girlfriend, Owen. Partner mo ako. Ibig sabihin, karamay mo ako sa buhay.
Mahal ako ni Owen. Maraming beses ko nang narinig sa kanya ang mga plano niya sa buhay namin dalawa. Sadyang hindi lang niya maibigay sa akin ng buong buo ang sarili niya dahil nakatali pa siya sa iba. Noon pa lang, pinangarap ko nang ikasal sa lalaking mahal ko. Ang makapagsuot ng damit pang kasal, Mga kwentong maglalakad sumasa sa gitna inyo. ng simbahan habang Mga nakangiti damdaming sa lalaking sumasa naghihintay sa puso. akin sa harap ng altar. Kasama si Tony Aquino. Pero paano nga naman matutupad yun puso. kung hindi pa rin magawa ni Owen na kumalas sa dati niyang asawa? Marahil sinasabi niyo na ngayon na dapat ay bigyan ko na siya ng huling kondisyon. Na kung hindi pa niya ipapawalang bisa ang kasal nila ni Valerie, ituluyan na akong mawawala sa buhay niya. Kaya lang, Tony, hindi ko naman kayang gawin yun. Mahal na mahal ko si Owen at handa akong magtiis. Dahil alam ko na hindi mababaliwala ang pagtitiyaga ko sa paghihintay na dumating ang araw na tuluyan na kaming magiging malaya. Tony, nagpasya akong tulungan na si Owen sa lahat ng mga gastusin niya. Kahit ilang beses niya akong tinanggihan. Sa pamamagitan nun ay makakapag-ipon na siya ng sapat na pera para sa pagproseso ng annulment nila ni Valerie. Lumipas pa ang ilang buwan na natiling masaya kaming magkasama ni Owen. Hanggang isang araw, nakatanggap ito ng tawag mula sa dati niyang asawa na si Valerie. Humihingi ito ng tulong. Ibinalita nito kay Owen na may stage 3 liver cancer daw siya. Kailangan niya ng makakatulong dahil iniwan na raw siya ng kanyang kinakasama. Wala rin itong kamag-anak sa Maynila na maaaring malapitan. At dahil likas na mabait, nakaramdam si Owen na kailangan niyang saluhin ang obligasyon ng pag-aalaga sa dati niyang asawa. Tony, kinausap ako ng masinsinan ni Owen. Nakiusap na kung maaari raw ay sa amin muna tumira si Valerie habang nagpapagaling ito o hanggang sa makaisip sila ng ibang paraan para sa sitwasyon nito. Labag man sa loob ko, pumayag din ako. Hindi naman ako masamang tao para tanggihan ang isang taong may sakit at humihingi ng tulong. Yan, ayos na. Mukha ng shake. Han, gumagawa ka ng shake? Oo. Guyabano shake para kay Valerie. Makakatulong daw kasi to sa kalagayan niya eh. Gusto mo rin ba? Hindi na. Sige. Sasalin ko lang to. Ayan. Han, hanggang kailan pala nandito si Valerie? Wala ba siyang kamag-anak na pwedeng pakisuyuan na mag-asikaso sa kanya? Meron naman, pero meron kasi akong pakiramdam na responsibilidad ko pa rin alagaan siya dahil sa mata ng batas. Mag-asawa pa rin kaming dalawa. Sabi ko nga eh. Bakit mo na itanong? Di ba sa umpisa pa lang, nagsabi na ako sa'yo na magiging ganito ang sitwasyon natin? Pumayag ka naman nun, di ba? Oo nga, kaya lang, naisip ko lang kasi na baka nahihirapan na si Valerie rito. Alam mo na, baka naiilang siya, yung hindi komportable, ganun. Hindi yun. Pinaliwanag ko naman sa kanya ang lahat bago siya pumunta rito. Sa katunayan nga niyan, ikaw pa inaalala niya eh. Ako? Oo, baka raw ikaw ang mailang sa kanya. Kaya ilang beses muna niya akong tinanong kung ayos lang daw ba talaga sa'yo na tumira siya dito. Kaya wag mo na isipin si Valerie. Ayos lang siya. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala, ibubuko na ba yung hotel natin sa Boracay? Baka mamaya maubusan na tayo ng kwarto eh. Ha? Boracay? Oo, Boracay.
bakit tayo magbaburakay? Han, para sa anniversary natin sa susunod na buwan. Nakalimutan mo na ba? Ay, oo nga pala. Sorry na wala sa isip ko. Nako, ikaw talaga. Nung nakaraang mga buwan pa nating plinano to. O ano, magbubuk na ba ako? Dapat magdesisyon na tayo agad kasi... Han, baka pwedeng... Huwag na lang muna tayo magburakay. Bakit? Masyado kasi mahal magburakay. May mga check-up at gamutan pa si Valerie ngayon. Baka maubusan ako ng budget, mahirap na. Edi... Ako na muna bahala sa trip natin. Wala namang problema dun eh. May pera naman ako para gastusan yung... Paano si Valerie? Wala namang magbabantay sa kanya rito sa bahay. Hindi naman natin siya pwedeng iwan na lang mag-isa rito ng ganong katagal, di ba? Wala ka bang pwedeng pakiusapan? 3 araw lang naman tayong mawawala eh. Baka pwedeng pagbigyan nila tayo. Han, sorry, wala talaga. Lahat kasi ng kamag-anak niya nasa probinsya. Malay ba natin kung may kakayahan yung mga kamag-anak niyang alagaan siya? Tanda ko noon, dami sa kanila. Di magagandang ugali eh. Tsaka, di man pwede magbiyahe ng malayo si Valerie. Dahil baka kung anong mangyari sa kanya. Kailangan pa ng kung ano-anong clearance. Tapos para sa 3 araw lang na mawawala tayo? Sa bagay. Paano na yung anniversary natin? Baka pwedeng kumain na lang tayo sa labas. Kain sa labas? Lang? Ano yan? Hindi, wala. Sige, kumain na lang tayo sa labas. Wala namang problema eh. Owen? Owen, tapos na ba yung pinapagawa kong guyabano shake? Oo. Tapos na. Tara, upo ka rito. Dahan-dahan lang ha. Ayos na? Komportable ka? Oo. Relax ka lang, ikaw talaga. May lakas na ako kahit papano dahil maayos naman ako nakakapagpahinga. Sa bagay. Ito na yung shake mo. Busin mo ha. Opo. Nagugutom ka ba? Gusto mong ipagbalat kita ng mansanas? Ayos lang ako. Hindi pa naman ako ganun nagugutom. Salamat. Owen, Luisa, pasensya na ha. Pero narinig ko pala yung usapan ninyong dalawa. Nagpaplano kayong pumunta sa Boracay para sa anniversary ninyo? Yun ang unang plano pero dahil sa wala ka makakasama rito sa bahay, kakain na lang kami sa labas. May papakiusapan na lang ako para samahan ka ng ilang oras. Ay, naku, huwag niyo na akong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi pwede. Baka mamaya may mangyari sa'yong hindi maganda, bigla ka manghina o mahilo tapos matumba. O sino nga alalay sa'yo? Wala. Paano naman si Luisa? Ha? Ako? Bakit? Siyempre, anniversary ninyo yun. At alam kong gusto mong masolo si Owen para makapag-celebrate kayo. Ayos lang ako. Tama naman si Owen eh. Hindi ka pwedeng maiwang mag-isa rito ng matagal. Nandyan lang naman ang Boracay. Makakapunta kami ron pag pwede na. Alam ko na. Tatawagan ko si Helen. Baka may kakilala siyang kasambahay tapos kung meron at okay siya sa ating 3, kunin natin. Bakit ka ba kukuha ng kasambahay? Han, maganda yung naisip ni Valerie. Mas maganda talaga kung may kasambahay na tayo rito. Para hindi na rin tayo nahihirapan kapag pareho tayong kailangan sa trabaho. May mag-aasikaso na dito sa bahay. Meron pang mag-aalalay kay Valerie. Pero... Owen, alam ko na gusto mo ikaw ang mag-alaga sa akin. Pero syempre, may sariling buhay ka rin na dapat mong isipin. Ayokong maging pabigat sa'yo. Sa inyo ni Luisa. Ako nang bahalang magbayad sa kasambahay. Ayos lang sa'yo? Di na biro sweldo ng mga kasambahay sa panahon ngayon ha? Oo naman. Mas marami kang obligasyon kaysa sa akin. Ano ba naman yung... Ako naman na magbayad ng isa pang taong makakasama natin dito. Naku talaga tong si Owen. Hindi pa rin talaga nagbabago. Kahit noon pa lang, ganyan na talaga siya sa akin, Luisa. Yung kahit magkaroon lang ako ng simpleng lagnat, kung ano-ano na agad ang pinapainom sa akin. Tapos magpapaalam pa yan sa trabaho na hindi siya makakapasok para lang bantayan ako. Talaga? Ang bait niya, no? Syempre, mag-asawa pa kami noon. Ganon siguro talaga kapag asawa. Parating 100% ang pag-aalaga.
Pero syempre sigurado naman akong ganun din si Owen sa'yo. Oo naman. Siya nga pala, Luisa. Salamat sa pagpayag mong dito muna ako sa inyo, ha? Alam ko naman na mahirap din to para sa'yo. Mahirap? Oo, mahirap kasi kasama mo sa iisang bahay yung asawa ng kinakasama mo. Dating asawa. Hindi rin madali yun, ha? Lalo na kapag nalaman na to ng iba. Siguradong may mga sasabihin silang hindi maganda sa'yo. Pero huwag kang maniniwala sa kanila. Alam naman nating tatlo kung ano ang totoo. Kapag may narinig kang hindi magagandang salita, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ganon lang yun. Tony, magpapakatotoo ako ha. Aaminin ko, minsan ay parang gusto kong sabunutan si Valerie. Oo, pinagseselosan ko ang isang taong may malalang sakit. Na sa tuwing nakikita ko na inaasikaso ni Owen si Valerie, para bang gusto kong hilahin si Owen palayo sa kanya. Na naiinip na akong maghintay kung kailan siya makakaalis sa bahay namin. Hindi ko kasi maipaliwanag minsan ang pag-uugali rin ni Valerie. Minsan mabait, minsan naman tila may laman ang mga sinasabi sa akin. Dumating tuloy sa punto na masyado na akong kinakain ng selos at inggit, kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. At sa tuwing nangyayari yun sa akin, nagpapayakap ako ng mahigpit kay Owen. Nagpapalambing dahil gusto ko kasing ipaalala sa sarili ko na mahal ako ni Owen. Tony, sa paglipas ng ilang buwang pagpapagamot ni Valerie, nakita ko rin ang tindi ng pinagdadaanan niya. Pupunta sa ospital na may sigla pa, pero uuwi na parang nalantang gulay. Awang-awa rin ako sa kanya. Kaya naman imbis na unahin ko ang pagseselos, ginawa ko na lang ang makakaya ko para tulungan si Owen sa pag-aalaga kay Valerie. Anong oras na ba? Naku, 6:30 na pala. Kailangan ko nang magmadali at baka biglang dumating si Owen. Hindi pa ako tapos dito. Wow, ang daming sangkap niya na. Anong lulutuin mo? Menudo. Tumawag kasi sa akin kanina si Owen. Sobrang stress daw siya sa trabaho. Naisip kong lutuan siya ng paborito niyang menudo para alam mo na, gumaan-gaan ang pakiramdam niya. First time mo lang bang lulutuin yan? Pangalawa na to pero hindi ko pa rin ma-perfect yung lasa eh. Parang parati kasing may kulang eh. Palagi ngang sinasabi sa akin ng mama ni Owen, para ma-perfect mo ang isang putahe, kailangan mong lutuin ng 10 beses. Kaya nung nalaman ko na menudo ang paboritong pagkain ni Owen, inaral ko talaga para makuha ko yung tamang timpla. Ginawa ko yun nung magnobyo at magnobya pa lang kaming dalawa. Kasi, alam mo na, nagpapakitang gilas. Pero alam ko naman na sobrang mahal ako ni Owen, kaya noong inaya na niya ako magpakasal, hindi na rin ako nagulat. Talaga? Pero alam mo kung bakit hindi ako nagulat? Bakit? Paano nakita ko na sa bag niya yung singsing? Alam mo, kahit kailan, hindi talaga marunong magbigay ng sorpresa yun. Parati kong nabibisto, hindi na siya marunong magtago, hindi pa praktisado sa pagsisinungaling. At kahit nung mag-asawa na kami, hindi pa rin siya nagbabago. May sorpresa nga, sobrang halata naman. Ganon din ba siya sa'yo? Oo naman. Mahilig siyang magbigay ng bulaklak kahit walang okasyon. Tapos... Oo, yan nga ang hilig niya. Mamigay ng bulaklak. Sa akin nga noon, kulang na lang magtayo ng flower shop dahil halos linggo-linggo niya akong binibigyan.
Minsan nga, amoy tindahan na ng halaman yung bahay namin. At nakakatuwa na kahit matagal na panahon ang lumipas, hindi pa rin nagbabago si Owen. Kasi nung nakaraan, umuwi ako galing sa kimo ko. May nakalapag na 1 dosenang bulaklak sa mesa ko. Tapos may sulat na get well soon. Ang sweet pa rin niya, no? Ang totoo niyan, ako ang nagbigay sa kanya ng ideya na bigyan ka. Ako nga rin naghanap ng pwede niyang pagbilhan eh. Talaga? Oo, nakakagaan kasi sa pakiramdam kapag nakakakita ng bulaklak, di ba? Kaya sabi ko kay Owen, bigyan ka kahit paminsan-minsan. Ikaw pala. Akala ko si Owen. Kung ganun pala, thank you. You're welcome. Mga kwentong sumasa inyo. Sana Mga dumating na ako. damdaming sumasa Naawa na rin kasi puso. ako kay Owen eh. Kasama si Halos Tony lahat siya nang Aquino. gumagastos. Nakakahiya. Ako tong may sakit at nagpapagamot pero ako ang may maliit na ambag. Barya lang ang pandagdag ko sa mga gastusin sa ospital at sa mga gamot ko. Nagsabi naman si Owen na tutulungan ka niya, di ba? At isa pa, may responsibilidad pa rin naman siya sa'yo kasi, syempre, asawa ka pa rin niya. Sa papel. Pero kahit sa papel lang, may respeto pa rin si Owen sa pinagsamahan niyo. Yun nga eh. Buti na lang mag-asawa pa rin kami. Kasi kung hindi, siguradong mag-isa lang akong haharap sa sakit na to. Ano na nga palang nangyari dun sa kinakasama mo? Si Sherwin? Ay nako, kung alam ko lang na hindi ko maaasahan ng lalaking yun sa hirap, di sana hindi ko na lang iniwan si Owen para sa kanya. Ayaw daw niya ng malaking responsibilidad. Sa madaling salita, ayaw niya akong alagaan. Oy, di ba kaya mo nga iniwan si Owen dahil nagmamahalan kayong dalawa? At yon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Ang maniwala na may hihigit pa sa pagmamahal ni Owen. Sabi nga nila, laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga kapag gumaling ako, itatama ko ang lahat ng maling ginawa ko. Lahat. Itatama mo lahat ng pagkakamali mo? Tulad ng alin? Alam mo na, Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Anong itatama mo? yung mga pagkakamali ko. Oo nga, alin doon? Aling pagkakamali at paano mo itatama? Linawin mo nga, Valerie, kasi medyo parang hindi maganda yung dating sa akin nung sinabi mo eh. Kaya bago pa ako mag-isip ng kung ano-ano, linawin mo na para... Dito lang pala kayong dalawa. Han, aga mo naman nakauwi. Akala ko mamaya ka pa. Walang traffic kaya tuloy-tuloy naging biyahe ko. Oh, nagluluto ka. Oo, so sorpresahan sana kita ng ulam natin ngayon. Yung paborito mo, menudo. Wow! Buti na lang pala maaga akong umuwi ngayon. Masarap ang ulam. Teka, nasa si Telma? Inutusan ko sa labas na bumili ng mantika, paubos na pala. Hindi pa kasi tayo nakakapag-grocery eh. Sige, bukas natin gawin yan. Sakto wala akong pasok. Aalis kayo bukas? Oo. Pwede ba akong sumama? Para naman makagala-gala ako kahit papaano. Sige, kung maganda naman ang pakiramdam mo, bakit hindi? Valerie, ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Yung tungkol dun Doon sa... na lang muna ako sa sala ha. Para makapanood ako ng TV. Teka, Owen, pwede mo ba akong tulungang buksan yung TV? Sige. Liga, alalayan kita papunta rin. Salamat, Owen. Napakabait mo talaga. Sus, binola mo pa ako. Halika na. ano problema nun? Magsasalita ng kung ano-ano tapos tatakasan ako. Duda na talaga ako sa babaeng yan. Tony, habang tumatagal, lalong sumasama ang tingin ko kay Valerie. Lagi niya akong kinukuwentuhan tungkol sa naging relasyon nila ni Owen. Tila ba gusto niyang subukin ang aking pasensya. Ramdam ko na gustong makipag-ayos ni Valerie kay Owen.
Gusto niya na muling bumalik sa buhay niya ang lalaking pinakamamahal ko. Nang dahil dito, hindi ko naiwasang makaramdam ng takot. Dahil alam ko na kayang-kaya niyang magawa yun. Una, may malubha siyang sakit. Sino ba naman ang hindi lalambot ang puso sa mga katulad niya? At pangalawa, hindi nagbabago ang katotohanan na siya ang legal na asawa ni Owen. Tony, pasensya na sa sasabihin ko ha. Pero noong mga panahon na yon, minsan naiisip ko na sana hindi na gumaling si Valerie sa sakit niya. Kasi sa akin lang si Owen. Sa akin na si Owen. At hindi ko na siya kayang pakawalan pa. Tony, magmula nang sabihin ni Valerie sa akin na gusto nitong ayusin ang mga maling nagawa, ay saka unti-unting lumabas ang totoong ugali nito. Lantaran na kung lumingkis ito kay Owen kahit nasa harapan niya ako. Wala na tong pakialam sa mararamdaman ko sa tuwing magkukuwento tungkol sa nakaraan nilang mag-asawa. Sa kabila ng galit at inis na nararamdaman ko kay Valerie, ni minsan ay hindi ko siya pinatulan. Inisip ko na lang na hindi madali ang pinagdadaanan niya sa sakit niya. Hanggang sa isang gabi, dadalhan ko sana ng mansana si Valerie nang marinig ko ang diretsahang pakikipagbalikan niya kay Owen. Sinubukan kong magtimpi. Hinintay ko munang maging abala si Owen. Saka ko sinugod si Valerie. Oh, mansanas mo. Ano ba yan, Luisa? Kailangan ba talagang ibagsak mo yan sa harapan ko? Ay, nagulat ka ba? Ako rin eh. Nagulat din ako sa mga narinig ko eh. Ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Pinipilit mong sinisiksik ang sarili mo sa taong ayaw na sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Bigla ka na lang nagagalit sa akin na hindi ko naman alam kung bakit. Wow, ang galing mo namang umarte. Kunwari, hindi mo alam kung ano sinasabi ko. Huwag mo akong paandaran ng ganyan dahil rinig na rinig ko lahat ng sinasabi mo kay Owen. Ganun ba? Oy, ano namang masama sa sinabi ko? At talagang tinatanong mo ko kung anong masama sa ginagawa mo? Valerie, may sakit ka. Malubha pero nagagawa mo pa rin lumande? Saan ka nakakita ng ganon? Baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng pamamahay ko at partner ako ni Owen. Karelasyon ka lang, pero ako pa rin ang legal na asawa. Kaya kung meron mang mas may karapatan dito kay Owen, ako yun. Kasal ka na lang sa kanya sa papel, pero ako ang mahal niya. Kaya kahit anong gawin mo, mas higit pa rin ako sa'yo. Hindi mo ba napapansin ang mga sagot niya kanina? Pilit niyang sinasabi na hindi ka na niya mahal kasi nandito na ako. Alam mo kung bakit? Dahil iniwan mo siya para sa ibang lalaki. Kaya yan, binigyan mo siya ng kalayaang magmahal ng iba at ako na yon. Pwes binabawi ko na sa'yo ang asawa ko. Kapal naman ng mukha mo. Wala nang sa'yo, Valerie. Hindi na sa'yo si Owen, akin na siya. At kahit anong gawin mo, hindi ako papayag na kunin mo siya sa akin. Wala akong pakialam kahit yun pa ang maging huling hiling mo sa buhay. Hinding-hindi ko siya ibibigay sa'yo. Talaga? Huwag ka na nga makipagkumpetensya sa akin, Luisa. Matatalo ka lang. Nasa akin lahat-lahat ng karapatan dahil uulitin ko, ako ang asawa. Kasal pa rin kami. Ano bang tingin mo kay Owen? Laruan? Pagkatapos mong pagsawaan, iiwan mo na lang basta? Tapos kapag gusto mo na siya ulit, saka mo na lang kukunin tapos paglalaruan ulit? Mahal ko ang asawa ko, Wala Luisa. akong pake! Gagang to! Hindi ka marunong magmahal dahil manloloko ka! At yung sakit mo, pasensya na sa sasabihin ko pero karma mo yan eh. Kapalit sa lahat ng ginawa mong pananakit at pambabaliwala mo kay Owen, manloloko ka! Malandi! Luisa, baka nakakalimutan mo.
Kahit anong sabihin mo, sa paningin ng lahat, kabit ka. Ay naku, hindi na ako apektado sa mga ganong kabit-kabit. Pero alam mo, bakit nga ba ako nakikipagkumpetensya sa isang tulad mo? Malapit ka na rin namang mamatay eh. Anong sabi mo? Gusto mo ulitin ko? Sige, malapit ka nang mamatay. Mamamatay ka na, Valerie! At sana mangyari na agad yon para mabawasan ang mga katulad mo sa mundo! Alam mo, ikaw! Ano? Ano? Hindi mo ako magawang sampalin, no? Kasi alam mo, na kapag sinaktan mo ako, magagalit sa'yo si Owen. May sakit na nga yung tao, pinatulan mo pa. Kita mo na, dito pa lang talo ka na. Nasa akin ang amor ni Owen. Paano pa kaya kapag ginamit ko ng kapangyarihan ko bilang asawa? Di naging kawawa ka naman, kaya kung ako sa'yo, matuto kang manahimik para hindi ka napapahiya. Ano nangyayari dito? Luisa, Valerie! Yan ang kausapin mo! Napakasama ng ugali! Ano? Papasok na muna ako sa kwarto ko. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Sandali, kailangan mo ng tulong. Hindi na. Kaya ko na to. Baka mamaya may masabi pa yung isa dyan. Hindi, dito ka lang. Pakinggan mo lahat ng sasabihin ko. Luisa, anong ginagawa mo? Ako talaga agad? Seryoso ka ba, Owen? Bakit nasabi yun ni Valerie? Ano ba nangyari, ha? Narinig ko ang usapan niyo kanina ni Valerie. Hindi mo nahalata na gusto niyang magbalikan kayong dalawa? Siyempre hindi dahil parang natutuwa ka pa sa atensyong nakukuha mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kami magbabalikan. Anong hindi? Matagal na niyang gustong gawin yun. Ang dami-dami ng senyales tapos ikaw hinahayaan mo lang. Parang wala kang napapansin kunwari. Anong sinasabi mo? Luisa, tama na nga. Manahimik ka, hindi kita kinakausap. Owen, mas lalo mo siyang binibigyan ng dahilan para umasa na may babalikan siya sa'yo. Teka nga, nagsiselos ka ba kay Valerie? Oo! Selos na ako! Matagal na! Oh, narinig mo yon, Valerie? Saya mo siguro, no? At may matinding dahilan yung pagsiselos ko. Pero hindi mo nakikita yun dahil lahat ng atensyon mo nasa babae na yan. Luisa, may sakit si Valerie. Siyempre bibigyan ko siya ng atensyon dahil kailangan niya ako. At kahit ano pang mangyari, may obligasyon ako sa kanya dahil... Dahil mag-asawa kayo! Mag-asawa kayo! Puro na lang mag-asawa kayo at ako! Anong naging papel ko rito sa bahay? Ha? Wala na! Nagbuka na akong kabit dahil nandito sa bahay yung legal mong asawa, ganon? Luisa, una pa lang, pinaliwanag ko na sa'yo lahat. Pumayag ka, di ba? Umuo ka sa pananatili dito ni Valerie. Tapos ano, ganyan na sasabihin mo ngayon? Parang ako pa may kasalanan? Mas nagkamali ako! Mali ako ng desisyon! Hindi dapat ako naging mabait sa babaeng yan eh! Luisa, ano ba? Owen, akala ko kaya mo pakisamahan si Valerie, pero hindi! Dahil sa tuwing nakikita ko kayong magkasamang dalawa, nakakaramdam ako ng takot! Takot na baka isang araw sabihin mo na lang sa akin na hindi mo na ako mahal! Nababalik ka na sa asawa mo! Luisa, hindi mangyayari yun. Pero yun ang nararamdaman ko! At posibleng mangyari yun lalo na't may saahas pala yung babaeng yan! Luisa, gusto ko lang gampanan ang responsibilidad ko kay Valerie. Pues, mamili ka! Si Valerie o ako? Luisa naman. Bakit ganyan reaksyon mo? Kung si Valerie, tatapusin ko ngayon din ang relasyon natin. Pero kung ako ang pinipili mo, gusto ko umalis yung babaeng yan sa pamamahay ko. Luisa, hindi ka ba naaawa sa tao? May sakit si Valerie. Wala akong pakialam. Isa lang ang dapat mong makasama. Yung dati mong asawa o ako. Tony, hinanda ko ang sarili ko sa posibleng hindi ako ang piliin ni Owen. Ayokong umasa dahil hindi naman ako ang asawa niya. Wala siyang kahit anong responsibilidad sa akin, hindi gaya kay Valerie. Pero napahagulgul ako nang sabihin niyang ako ang pinipili niya. Nagdesisyon si Owen na dalhin si Valerie sa kapatid nito sa Bulacan. At nangako na sasagutin pa rin niya ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot nito.
Sa ilang buwan na pagpapagamot ni Valerie, tila wala pa rin nangyayaring maganda. Habang tumatagal, ay mas lalong nanghihina ang katawan nito. Tony, kahit sobrang nagalit ako noon kay Valerie, hindi ko pa rin napigilan ang maawa sa kanya. Lalo na nung binigyan na ito ng taning. Ako na mismo ang nagsabi kay Owen na siya na ang magbantay kay Valerie sa ospital. Sabi ko mas mabuti kung hanggang sa huli ay magampanan niya ang responsibilidad niya bilang asawa nito. Valerie, Luisa? Anong ginagawa mo rito? Si Owen nasaan? bumaba saglit para bumili ng pagkain sa cafeteria. Sakto na dumaan ako rito para dalawin ka kaya nakababa siya. Kumusta na pakiramdam mo? Ayun. Ramdam ng katawan ko na oras na lang ang itatagal ko sa mundo. Ikaw, kumusta ka na? Tagal din nating hindi nakita. Ayos naman. Kakapromote ko lang sa trabaho nung nakaraan. Talaga? Congratulations. Salamat. Tama nga talaga si Owen. Magaling at matalino ka. Yun daw ang isa sa Mga mga kwentong dahilan kung bakit suma naiyak sa siya inyo. Kayo Mga ha? damdaming Pinag-uusapan niyo pala akong suma sa dalawa. puso. Palagi. Kasama si Tony Binibida ka niya sa Aquino. akin. Pero ayos lang. Nakikita ko namang masaya siya. Luisa, patawarin mo sana ako sa mga nagawa at nasabi ko sa'yo noon. Valerie, wala na yun sa akin. At isa pa, may kasalanan din naman ako sa'yo eh. Napagsalitaan din kita ng mga masasakit na salita. Dapat lang yun sa akin. Pilit kong sinisiksik ang sarili ko sa buhay ni Owen kahit na matagal nang tapos ang kwento namin. Pero, alam mo ba kung anong narealize ko? Ano yun? Na naiinggit lang pala ako sa inyo. Sa'yo. Ha? Bakit? Kasi noong iniwan ko si Owen, akala ko mas magiging masaya ako sa iba kesa sa kanya. Akala ko ako yung mas makakahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Pero siya pala yon. At noong nakita ko kayong dalawa na masaya, kitang-kitang nagmamahalan, nakaramdam ako ng inggit. Kasi ako yung malungkot. Nag-iisa. Naiinggit ako dahil sa'yo na iparamdam ni Owen yung pagmamahal na dati sa akin niya binibigay. Ikaw na ang buhay niya ngayon. Sa'yo na umiikot ang mundo niya. At kahit noong sinusubukan kong bawiin siya, palagi niya pa rin sinasabi sa akin na ikaw ang mahal niya. Luisa, napakaswerte mo dahil mahal ka ni Owen. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Oo naman. Huwag mo kong gagayahin na sinayang ang pagkakataon. Sinayang kong isang katulad niya. Kaya heto, mamamatay akong mag-isa. At kasama kong malilibing ang lahat ng pagsisisi at panghihinayang ko sa naging takbo ng buhay ko. Hindi ka mag-isa, Valerie. Nandito kami. Kahit na hindi naging maganda ang simula natin, pwede namang magtapos ang lahat ng maayos eh. Pinapatawad mo na ako. Oo. Hindi ka namin iiwan ni Owen. Oh, bakit nag-iiyakan kayong dalawa dyan? Ay naku, masyado nang mahaba para ulitin ko pa sa yung pinag-usapan namin. Makinig kayong dalawa sa akin.
Ano yun? Gusto ko, mas magmahalan pa kayong dalawa. Ingatan niyo ang bawat araw na ibibigay sa inyo ng mundo. Luisa, ingatan mo si Owen, ha? Mahalin mo siya. Magiging panatag ang loob ko dahil may iiwan ko siya sa isang taong katulad mo. Pinapaubaya ko na siya sa'yo. Kaya sana, huwag mo siyang pababayaan. Huwag ka mag-alala. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Salamat, Luisa. Salamat sa pagmamahal mo sa kanya at sa pagpapatawad sa akin. Maraming salamat. Tony, pagkalipas lang ng ilan pang linggo, binawian na ng buhay si Valerie. Pinagtulungan namin ni Owen ang pag-aayos sa burol at libing niya, pati na rin ang mga gastusin. Naghintay muna kami ni Owen ng 2 taon bago kami nagpakasal bilang pagbibigay ng respeto sa dati niyang asawa. Tony, may mga pagkakataon na sumasagi sa isip ko si Valerie. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana ay mas naging mabait pa ako sa kanya. Sana mas hinabaan ko pa ang pasensya at pagtitiis ko. Hindi sana kami nagkasamaan pa ng loob. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Luisa. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasapuso